So bago tayo magpasimula, tayo muna ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa umagang ito upang hiningin na pagpalain mo ang iyong salita. Maghimala ka, magpagaling, magpalaya ka sa umagang ito. I-revive mo yung aming panampalataya, Panginoon. Pagpalain mo ang Himpapawid, ang YouTube, ang Facebook, lahat ng tagapanood, tagapakinig natin, pagpalain lang yung mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po. Hindi namin ang revival sa aming mga puso. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, patungkol po ito sa paghihimagsik. Sabi dito sa chapter 16, verse 1 hanggang verse 49, naghimagsik laban kay Moises si Korah, na anak ni Isar, at apo ni Kohat, na anak ni Levi. Si Levi po, dito po nagsimula yung mga Levita. Levita. Mga pari din sila. Mga pari din yung mga Levita. Asama niya sa paghimagsik na ito, sina Datan at Abiram, na anak ni Eliab, at si On, na anak ni Pelet, na pawang buhat sa lipi ni Ruben. So halos magkapamilya lang ito si Levi at saka si Ruben. Mga anak ito ni Jacob. Si Levi at saka si Ruben. May kasama rin silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Ito yung mga mapaghimagsik kay Moises. Mga matitigas ang puso. Sa 3, hinarap nila si Moises at Aaron at sinabi, sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat naman na sa kapulungan ito ay nakalaan kay Yahweh. At siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit sa kapulungan ito? Yan ang sabi ni Korah, Datan at Abiram kay Moises. Hindi na sila matutong kumilala sa pinuno nila. Alam niyo ba, involved din dito si Satan. Kasi si Satan ang utor ng paghihimagsik sa Diyos. Siya ang nag-udyok para maghimagsik ang tao sa Diyos. Ang paghihimagsik nila kay Moises, ito'y paghihimagsik nila sa Diyos. Amin pa ba? Ang paghihimagsik sa pinuno ay paghihimagsik sa Diyos. May panunumbat sila kay Moises at Aaron. Ang sabi nila, lahat na sa kapulungan ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit sa kapulungan ito? Yan ang sabi ng mga mapaghimagsik kay Moises at Aaron. Nang marinig ito ni Moises, nagpatrapa siya sa lupa. Sinabi niya kay Korah, bukas ng umaga, ipakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya. Dito nagsubukan yung dalawang panig. Si Moises at Aaron at saka yung Korah na may paghimagsik at Datan at Abiram. Kung sino lamang ang maaari niyang lalapit sa kanya. Ang makalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. Sabi ni Moises, ang makalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. At sinabi niya kay Korah, ganito ang gagawin ninyo. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan ninyo ng baga sa harapan ni Yahweh. Sa kalagyan ninyo ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh, ang siya yung pipiliin. At kayong mga Levita ang sumusobra, sabi ni Moises. Ang Levita ay mga pari din to. Si Aaron ay pari din. Pero alam niyo ba, pagdating sa paghahandog ng insenso, ito'y inaalay sa Diyos. Sinasamyo ng Diyos ang insenso kapag hihingi ng tawad ang kasalanan ng mga tao. At iba pang mga pag-aalay ng insenso. Yung pari, siya lamang ang may karapatan na pumasok sa tabernakulo, doon sa kaloob-looban ng templo, para maghandog sa Diyos ng insenso.
At ang mga Levita, yung bahagi nila, tulungan si Aaron sa pag-asikaso sa loob ng templo. Sa labas lang sila ang bahagi nila. Bawal silang magsindi ng insenso. Bawal silang magsindi ng insenso kasi mamamatay sila. Amen? Alam nila yung bawat, pag ibinaba ng Diyos kay Moises yung utos, binababa din ito kay Aaron at binababa din sa mga Levita. Yan ang proseso nila. Hindi po sila yung kahit sino na lang. Bukod ang gawain ng pari at bukod ang gawain ng Levita. Ang pari lamang ang nakakalapit sa Diyos noong panahon ni Moises. Kapag ang Diyos may ibinabang mensahe kay Moises, ibinababa ito kay Aaron at pagkatapos ibinababa din sa mga Levita. So yung trabaho ng mga Levita, tulungan yung pari sa labas ng gawain ng tabernakulo. Maging sa panahon ni Solomon, yan yung trabaho nila. Bawal pumasok yung mga Levita doon sa loob-loob ng pag-alayan sa Diyos. Yung inaalayan kung saan inahandugan ng Diyos. Bawal pumasok doon yung ordinaryong tao. Mamamatay sila. Amen. Mamamatay sila kapag ginawa nila yung trabaho ng pare. So dito nagsubukan yung dalawang grupo. Moises at Aaron at saka yung mga Levita. Kasi itong mga Levita yung mapaghimagsik. Gusto nila agawin yung gawain ng paging pare. Sinabi rin ni Moises sa kanila, makinig kayo mga Levita. Hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo pinili ni Yahweh upang maglingkod sa Kanya sa tabernakulo upang paglingkuran ang bayang Israel? Yun yung bahagi nila para paglingkuran yung bayang Israel. Kayong mga Levita, ibinukod ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari? So bawal sa kanila gawin yung trabaho ng pari. Kahit pari rin sila, pero iba yung pagkapari nila. Iba yung trabaho ni Aaron, siya lamang ang makakalapit sa Diyos. At bawal yun sa mga Levita. Kasi mamamatay sila. Dahil sa hangad niyong yan, ay naghimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimagsikan? Sabi ni Moises sa mga Levita. Tingnan niyo yung impact ng kasalanan ng paghimagsik. Impacto talaga ang labas. Amin po ba? Tingnan niyo yung bahaging hindi para sa iyo at kinuha mo. Mayroong kapahamakan. Amen. Yung paghimagsik. Kaya nga pinatawag ni Moises si Datan at Abiram, na anak ni Eliab, ngunit sinabi na, ayaw namin. Kapag ang isang tao nagkasala at pinatawag mo at tumanggi, ibig sabihin may paghimagsik yun sa kanyang puso. Amin po ba? So sana, nandun yung malasakit ni Moises sa kanila at inaayos yung problema tungkol sa paghimagsik. Pinatawag sila ni Moises, si Datan at Abiram, na anak ni Eliab, ngunit sinabi na, ayaw namin. Ang sagot ni Datan at Abiram, hindi pa ba sapat sa iyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman sa gana sa lahat ng bagay? Ito yung Ehipto. Doon sila inalis ng Diyos sa pamagitan ni Moises upang patayin ng gutom dito sa ilang. Bakit gusto mo pang kami ay bakit gusto mo pang kilalanin ka namin pinuno? Sabi ni Datan at Abiram. Hanggang ngayon, hindi mo pa kami dala sa lupaing mayaman sa gana sa lahat ng bagay. Ninabigyan ng bukirin at ubasan at aming mana. Akala mo ba'y malinlang mo kami? Hindi kami pupunta, sabi ni Datan at Abiram. Kasi nandun na yung paghimagsik. Ang utol ng paghimagsik si Satan. At ang kanyang inimpluwensya dito si Korah. Siyempre, yung Korah na ito nag-impluwensya din kay Datan at Abiram tungkol sa paghimagsik kay Moises. Amin pa ba? Matindi ang kasalanan ng paghimagsik. Katulad dito ng rebellion. Halos magkalapit lang yung paghimagsik at rebellion. Di ba si Adan nung hindi sumunod sa utos ng Diyos? Anong tawag doon? Rebellion yun. Kasi hindi mo sunod ang utos ng Diyos. Lahat na hindi sumusunod sa utos ng Diyos ay mayroong spirit ng rebellion. Pagre-rebelde.
Isipin nyo kung ano yung mga utos na hindi nyo sinusunod. Baka may rebellion kayo sa inyong puso. Amen. Di ba yung Malakay 3:10, kung alam nyo, hindi lang ikapo, kundi handog. Nandun may curse. Rebellion din yun. Yung hindi pagsunod. Kasi utos, hindi sinunod. Rebellion din yun. Kaya nga sinumpa nga sila ng Diyos eh. Kasi lahat na hindi sumunod sa pag-ikapot, paghandog, may rebellion sa puso. Amen. At ang rebellion, hindi basta-basta kasalanan, malaking kasalanan sa Diyos yun. Katulad yun ng pagsuway ni Adan sa Diyos. Nung bigyan siya ng utos ng Diyos, hindi siya sumunod. Kaya ang tawag doon, rebellion. Pagre-rebelde. May utos ka, hindi mo sundin. Anong tawag doon? Very good? Hindi very good yun, kundi yan ay pag-rebelde kasi may utos. Amen po ba? Hindi mo sinunod. Dahil dito nagalit ng gusto si Moises. At sinabi niya kay Yahweh, huwag mo pong sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong ginawa sa kanila kahit isang asno man lang. Wala rin akong nagawang masama isa man sa kanila. Yan ang sabi ni Moises sa Diyos. Dahil matigas na yung puso ni Datan at Abiram. Nung ipatawag sila ni Moises para ayusin sana yung problema, ayaw nilang pumunta. Ayaw nilang sumunod. Kaya pag pinatawag ka na may problema ka sa leader mo, dapat pumunta ka para maayos. Amin mo ba? Pag hindi ka pumunta, ibig sabihin may paghihimagsik yun sa puso mo. May galit ka sa puso mo. May paglaban doon sa puso mo. Kaya alam mo ba yung hirap ni Moises sa kanila? From Egypt to Canaan, iniwan ni Moises ang lahat para sa kanila. Si Moises ang future na maging hari ng Egypto. Iniwan niya yun para lang sa mga tao, para ang mga tao ipatnubayan doon sa lupang ipinangako ng Diyos. Hindi madali ang ginawa ni Moises na hirap at sakripisyo para pangunahan yung ilang milyong tao. Amin po ba? Hindi po madaling mag-sacrifice para pangunahan ang tao. Bilang isang pinuno, hindi po madali yun. Mayroong mga pagtitiis, mayroong mga sakripisyo, mayroong mga pag-uusig. Itataya mo yung buhay mo para lang sa mga tao. Amin po ba? Itayo mo yung kasama ang pamilya mo na magsakripisyo para lang sa mga tao. O, hindi ganun yung nangyari. Kaya nandun sana yung malasakit ni Moises sa kanila para ayusin yung problema. Kaya lang matigas na yung kanang puso dahil sa paghimagsik. Kaya matindi ang parusa ng paghimagsik. Amen. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Korah, humarap kayo bukas kay Yahweh. Ikaw pati ang iyong kasamahan mo. Pumunta rin doon si Aaron. So, subukan ito. Kung sino talaga yung nakalaan sa Diyos. Kung sino talaga yung pinili ng Diyos. Kasi itong mga Levita, tumatayo din sila sa paniniwala nila na si Lord ay nasa kalagitnaan din nila. Kasi mga pari din sila. Pero alam nyo, iba yung pinuno. Iba yung pagkapili sa leader. Amin po ba? Kasi bago pa man dumating yung mga tao, nandiyan na yung leader. Halimbawa ako, bago kayo dumating, nauna ako sa inyo. Amin po ba? Bago kayo magsipagdatingan dyan, nauna akong tinawag ng Panginoon para ipag-pray kayo. Amen. Kaya, iba yung pagkatawag sa leader para pamunuan yung mga tao. Iba yung pagkatawag sa pinuno para pamunuan ang mga tao. Hindi madaling mamuno. So, ganun din ang gagawin ni Aaron. Pupunta din siya doon sa tabernakulo para patunayan na talagang siya din ay pinili ng Diyos at nakalaan sa Diyos. Kinabukasan, nagdala nga sila ng insenso at dalagyan nito. Pumunta sila sa pintuan ng tuldang tipanan kasama sina Moises at Aaron, si Korah at ang kanyang mga kasamahan tumayo sa harap ng tuldang tipanan. Ibig sabihin, nandun din sila, tumatayo din sila sa kanilang paniniwala. Tumatayo din sila sa kanilang paniniwala. Tinipon nila doon ang buong bayan sa harap ni Moises at Aaron at walang ano-ano nagmingming ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan.
nandun din ang Diyos sa kalagitnaan nila. At hahatulan kung sino yung may kasalanan. At ipakita kung sino talaga yung nakalaan sa Diyos. Amin po ba? Amen. Hindi po basta-basta ang salitang mapaghimagsik o rebellion. Malaking kasalanan po yan sa Diyos. Nandoon si Kora, Datan, Abiram, tumayo rin sa kanilang paniniwala. Nandoon din si Moises at Aaron, tumayo din sa kanilang panampalataya para patunayan kung sino talaga yung nakalaan sa Diyos, kung sino talaga yung pinili ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad. Ito, paparusahan na ng Diyos yung may mali. At sinabi ng Diyos kay Moises at Aaron, layo kayo para malipol ko sila agad. Kasi nagalit na ang Diyos sa mapaghimagsik na Kora, Datan at Abiram. Ngunit nagpatira pa si Moises at Aaron. So wala naman itong ginawang dalawa kundi magpatira pa, magmakaawa sa Diyos. Hingi sila ng tawad sa Diyos. Ngunit wala na magawa. Ibababa na ng Diyos yung hatol. Dahil matigas na eh. Sabi nga sa Hebreo 3, di ba, chapter 3, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Kasi pag tumigas na yan, matigas na talaga yan. Hindi natatabla ng salita ng Diyos yan. Amen. Amen. Huwag niyong hayaan tumigas ang inyong puso. Dapat lagi yang malambot. Dapat laging masunurin ang puso natin sa Diyos. Kaya huwag kayo magbaliwala sa utos ng Diyos. Kasi nga, kapag binaliwala niyan, kayo din naman napiktuan sa leader niyo, walang mawala. Kasi ako, tinuruan ko kayo ng panampalataya, tinuruan ko kayo ng pagsunod, tinuruan ko kayo ng katapatan. Amen ba? Nasa inyo na yan. Bawat individual sa atin naharap sa Diyos. Tandaan niyo, bawat isa sa atin naharap. Walang palakasan yun. Maging yung mga anak ko, sinasabihan ko, haharap din kayo sa Panginoon. Kaya magpakatino kayo. Magkaroon kayo ng panampalataya, maging masunurin kayo at maging tapat kayo sa Diyos. Kasi bawat isa sa atin, bawat individual, parang pagbibigay din yan na bawat isa dapat magbigay ayon sa pasya ng puso ng bawat isa. Tayong lahat naharap sa Panginoon at magsusulit sa ating ginawa. Kung ano yung ginawa natin sa harapan ng Diyos. Amin ba? Hindi ka makaligtas. Moises at Aaron ay nagpatrapa. Sabi nila, O Diyos, Ikaw ang nagbigay buhay sa lahat ng tao. Sabi ng dalawa, lilipulin po ba ninyo ang buong bayan dahil lang sa isang tao lamang? Kasi ang unang nadaya ni Satanas si Kora. Ito yung unang naghimagsik kay Moises. Na-impluensya ni Kora si Datan at Abiram. At hindi lang si Datan at Abiram, mayroon pang 250 na kilala rin ng pinuno ng Israel, ang nadaya, na naghimagsik kay Moises at Aaron. Sumagot si Yahweh, sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa tulda ni Kora, Abiram at Datan. Anong ibig sabihin itong lumayo? Para hindi mapahamak. Amin ba ba? Baga, ang impluensya kasi ng mapaghimagsik, walang mapaghimagsik sa kanyang pinuno na magsasabi na mabuti ang kanyang pinuno. Amin ba? Lahat ng mapaghimagsik, bad ang sasabihin niyan. Hindi maganda ang sasabihin niyan sa kanyang pinuno. Amin po ba? Lahat na naghimagsik sa pinuno niya ay naghimagsik sa Diyos. At lahat na naghimagsik, wala yung sasabing mabuti para sa kanyang pinuno. Lahat ay masama. Yan ang sasabihin ng paghimagsik o rebellion. Sinabi ni Yahweh sa taong bayan, lumayo kayo sa tulda ng Kora, Datan at Abiram. Sa 25 kaya tumayo si Moises sa pintuan, pinuntahan sina Datan at Abiram. Kasunod niya yung matandang pinuno ng Israel. Sinabi niya sa kapulungan, sa mga tao, kapulungan, mga tao yon. Lumayo kayo sa tulda ng masamang taong ito. Pinapalayo sila sa masamang tao. Kasi yung impluensya ng gusip
ang impluensya ng chismis ay matindi yun. Pag sinabing gossip, chismis, parang laso niya na binuhos sa tubig. Ang bilis kumalat at mamamatay ang mga isda. Ganon ang impluensya ng lason. Yung impluensya ng pag-imagsik ay parang lason. Amen. Kaya pinalalayo yung mga tao. Lumayo kayo sa mga masamang tao ito. Lumayo kayo kay Korah, Abiram at Datan para hindi kayo mapasama sa kapahamakan. Amen po ba? Kasi yung impluensya niya, makinig kayo, yung impluensya niya, yung gossip, yung kwento, yung chismis, walang sasabihin niya mabuti ang kanyang pinuno. Lahat ng umaalis sa simbahan na mayroong problema sa simbahan, walang masabi yan na mabuti ang kanyang pastor. Amen po ba? Sabihin niya may problema ang kanyang pastor. Hindi, kasi ang taong nadaya, ang isip at puso, hindi niya kita na siya nadaya. Kaya nga dinaya eh. Dinaya ni Satan eh. Dinaya, binulag ang kanyang isip. Ngalinlang ang kanyang isip at puso. Kaya pag sinabing dinaya, hindi niya kita yon. Amen. Parang ano yan, no permanent address. Alam niyo, kilala niyo yung no permanent address? Sino nakakilala sa no permanent address? May sariling prinsipyo. Hindi sumusunod sa pamahalaan. At yung prinsipyo nila para sa kanila ay tama. Pero pag sa harapan ng Diyos ay mali. At siya sabi sa Romans 13, pasakop kayo sa pamahalaan. Kapag ang pamahalaan ay tinatag ng Diyos at ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Amin po ba? Lahat ng tao, individual, bawat isa magpasakop sa pamahalaan kasi lahat ng nasa pamahala ay itinatag ng Diyos. At ang lahat ng lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa Diyos. Amin po ba? Kapag minura mo lang yung namumuno sa iyo, kasalanan sa Diyos, parang minura mo rin si Lord. Amin po ba? Kasi ang Diyos ang nagtatag, ang Diyos ang nagtayo ng pamunuan sa ating bansa, sa ating bayan, sa simbahan. Ang Diyos ang nagtatag niyan. Tingin nyo kaya, kung walang namumuno sa bansa, kung walang namumuno sa bayan, kung walang namumuno sa simbahan, magkaroon kaya ng kaayusan? Kanya-kanya yun, kasi walang leader. Hindi maganda ang sistema pag walang leader. Amin ba? Hindi maganda ang sistema. Kapag nagkaroon ng problema sa bawat bansa, bawat bayan, sino mag-aayos kapag walang leader? Kaya naglagay ang Diyos ng pinuno, naglagay ang Diyos ng leader para mayroong manguna sa mga tao. May mag-guide sa mga tao kung paano yung dapat nilang gawin. Tingin nyo kaya kung walang pinuno yung ating bansa, ano kaya mangyari sa isang bansang walang pinuno? Maganda kaya? Kapag walang pinuno sa bayan natin, maganda kaya? Ano kaya mangyari? Kapag may nang-rape, may magnakaw, o may gumawa ng kasalanan, sino kayang magpaparusa doon? Sino kaya mag-ayos doon? Wala. Kaya iba yung pagkatawag sa pinuno sa leader. Para ito'y pamunuan yung mga tao. Sa simbahan, ganun din. Kaya nga may pastor. Paano kaya matatawag pa simbahan ito kung walang pastor? Tingin nyo matatawag na simbahan kung walang pastor? Sino magtuturo sa inyo pag walang pastor? Kaya nyo bang bumuo ng tao? Kaya nyo bumuo ng tao? Kapag walang pastor na nagtuturo at gumagabay sa tao, hindi matawag na simbahan pag walang pastor. Amin po ba? Kaya mahalaga yung leader. Kasi yun yung unang nakita ng Diyos, yung leader. Pinili ng Diyos yun para manguna sa mga tao, mangalaga sa mga tao. Turuan ang mga tao ng kautusan at salita ng Diyos para ang tao ay matuto. Kaya nga ako hindi nagkulang sa pagturo ng panampalataya. Pagsunod at katapatan, hindi ako nagkulang sa pagturo sa inyo. Kaya lang nasa inyo na po yun. Kung paano nyo pakinggan at unawain yung itinuturo sa inyo. Dapat pakinggan yung maigi at unawain lahat ng itinuturo sa inyo kasi para din naman sa inyo yan. Yung para sa amin, ginagawa namin. Gawin din nyo yung para sa inyo. Amen. Matuto kayo sa Panginoon. Amen. Sabi dito,
Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tulda. Nandun din sila nakatayo din sa kanilang prinsipyo. Kasama ang kanilang mga pamilya. Kasama yung pamilya nila. Sinabi ni Moises, malaman ninyo ngayon na sinugo nga ako ng Diyos ni Yahweh upang gawin ang mga bagay nito at hindi ko sariling kagustuhan yung ginagawa ko. Kapag ang mga taong ito ay namatay sa sakit, ito yung sinabi ni Moises sa kanila, o karaniwang paraan, nahulugang hindi nga ako ang sinugo ni Yahweh. Kapag ang tao daw po, mga tao daw po ito, si Korah at Abiram at Datan ay nagkasakit o nakaranas ng karaniwang paraan, nahulugang hindi ako sinugo ng Panginoon, sabi ni Moises. Ngunit kapag may ginawa na di pang karaniwan ang Diyos, bumuka ang lupa at sila'y nilulun ng buhay, kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila, at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangahulugang naging magsik sila sa Diyos. Ito yung sinabi ni Moises. Hindi pa ito nangyay, pero parang hula ito ni Moises sa kanila. Instructed ito ng Lord. Lahat ng sinasabi ni Moises ay sinabi na ito sa kanya ng Diyos. Kaya ito niya nabanggit at nasabi. Hindi pa halos makatapos magsalita si Moises, bumuka ang lupa at nilunlon ng buhay si Korah, pati ang kanilang buong pamilya at ari-arian. Kaya natupad sa kanya sinabi ni Moises. Ngunit kapag may ginawa ang Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilunlon ng buhay, kasama ang lahat na may ugnayan sa kanila, sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangahulugang ang naging magsik sila, naging magsik ang mga tao ito kay Yahweh. Hindi pa halos matapos magsalita si Moises, bumuka ang lupa at nilunlon ng buhay si Korah, pati ang kanilang pamilya at ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay, muling sumara ang lupa at di na sila nakita ng buong Israel. Imagine mo parang pelikula, bumuka yung lupa, tapos nilunok sila ng buhay, pati yung kanilang pamilya at ari-arian, dahil sa puot ng Diyos sa mapaghimagsik. Silang lahat ay nalibing ng buhay. So pagkatapos, nagsara yung lupa at hindi na sila nakita ng Israel. Dahil dito nagtakbuhan ang mga taong bayan. Dahil sa kanilang nasaksihan, lumayo kayo. Rito, sabi ng mga tao, sigawan nila, baka palit tayo lamunin ng lupa. Pagkatapos ito, ay nagpaula ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 na kasabahan ni Korah na nagsunog ng insiso. Kasi bawal sa kanila magsunog ng insiso, mamamatay sila. Bakit ginawa nila? Kasi nandun yung paghimagsik. Na yung paniniwala nila, sila man din ay kinakausap ng Diyos. Yung paniniwala nila, sila man din ay pinili ng Diyos. Pero hindi na nakita yung bago sila dumating, nauna na si Moises. Amen. Para piliin ng Diyos, para pangunahan sila. Para alisin sila sa Egypto sa pagkaalipin, padalin sa lupang pangako. Grabe yung sakripisyo ni Moises sa kanila. Kaya gano'n lang yung pagpatawag niya kay Datan at Abiram para kausapin sana. Ipaintindi sana na huwag silang mag-rebuild, huwag silang maghimagsik. Kaya lang, talagang kapag matigas na ang puso ng tao, hindi na pupunta yan. Hindi na yan makinig sa leader. Kapag matigas na yung puso. Kaya, ang inyong mga puso, huwag niyong patigasin yan. Amen. Yung aral dito, yung mensahe dito, galit ang Diyos sa mapaghimagsik. Napupuot ang Diyos sa mapaghimagsik. Pinaparusahan ng Diyos yung mapaghimagsik. Pinaparusahan ng Diyos ang rebellion. Amen ba ba? Yung ayaw sumunod sa leader, ayaw din yan sumunod sa Diyos. Yung mapaghimagsik sa leader, mapaghimagsik din yan sa Diyos. Amen ba ba? Nakita niyo yung aral? Kaya sabi, lumayo kayo sa mga mapaghimagsik na to. Kasi yung impluensya noon, yung gossip, yung chismis, ay matindi pa sa lason yun. Parang laso na binuhos sa tubig, mabilis kumalat, namamatay ang isda. Habang nagbuhos ka ng lason dito, mabilis kumalat yon.
marami ang madadamay. Dahil sa kwento. At ang rebellion kasi, ang mapaghimagsik, hindi yan magsasabi na mali siya. Ang sasabihin noon, hindi maganda ang ugali ng kanyang pinuno. Kaya siya naghimagsik. Po pagdating sa pagpili ng Diyos, pagdating sa kung sino talaga nakalaan sa Lord, ipapakita talaga ng Diyos yan. Hindi ang kita ng mapaghimagsik. Kasi bakit? Nalinlang, nadaya ni Satanas ang kanyang isip at puso. Amin mo ba? Kapag nalinlang ka sa iyong isip at puso, hindi mo na makita yon. Kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagpipray, madali ka malinlang. Amen. Kapag hindi mo binulay lagi ang salita ng Diyos, madali ka malinlang. Madali kang madala ng impluensya na sinasabi ng ibang tao. Lalo dito, minsan pag nakapakinig kayo ng mga chismis o gossip sa labas, mas piliin pa ba nyo sa itinuturo natin? Tayong mga spiritual ay nakatuon sa Diyos. Dapat doon na nakasinto isip puso natin sa salita ng Diyos. Huwag nyo basta tanggapin yung gossip o yung chismis ng ibang tao. Kasi hindi nila naintindihan kung ano ginagawa natin sa loob ng simbahan. Amin po ba? Amen. Yung hindi mananampalata, malayo yan sa mananampalata. Kasi hindi maintindihan ng hindi mananampalata yung salita ng Diyos. Kaya pag humingi kayo ng payo, huwag kayong hingi ng payo sa hindi mananampalata. May problema kayo sa asawa nyo, sa pamilya, huwag kayong pupunta sa hindi mananampalata. Kasi papayuhan lang kayo ng hindi maganda. Ano yung papayo sa iyo? Saktan mo kasi, pangahan mo kasi para madala. Maring yun ipapayo sa iyo. Kala matakot sa yan, pangahan mo. Pangiwiin mo yan. Amin mo ba? Para matakot sa iyo. Pero pagdating sa spiritual, hindi ganun yung payo. Papayuhan ka na maganda. Ipag-pray mo, pagtiisan mo, kasi pamilya mo yan. Pinili mo yan, ginusto mo yan, pagtiisan mo. Amin mo ba? Amen. Ginusto mo yan, pinili mo yan, pagtiisan mo. Noon pa lang sinasabi na kita, huwag ka mag-asawa na hindi mananampalataya, hindi ka nakinig. Hindi susi ang pag-asawa para maging masaya. Maraming mag-asawa na hindi masaya. Amin ba ba? Hindi susi na mag-asawa ka, masaya ka na. Hindi po yan ang susi para maging masaya ka, yung pag-asawa. Kasi maraming nagsasama na mag-asawa na hindi masaya. Paano maging masaya? Si Lord lang ang ating kasiyahan. Amen. Hindi pwedeng pagmamadali ka para maging masaya ka, pag mag-asawa ka na para maging masaya ka. Hindi po yan ang susi para maging masaya. Maraming mag-asawa na naghiwalay dahil hindi masaya. Subok, di ba? Subok. Napatunayan, di ba? Maraming pagsasama na hindi masaya at naghiwalay agad. Kasi hindi masaya ang pagsasama. Kaya hindi susi ng pag-asawa yung maging masaya ka. Amen. Sino dito yung hanggang ngayon na nakipagbaka sa kanyang asawa? Taas ka pong kamay, magituto tayo. Yung nakipagbaka sa kanyang asawa. May labanan pa rin, no? Kaya hindi susi ang pag-asawa para maging masaya ka. Mas maganda yung basta kayo mananampalatayang matatag, magkasama kayo. Kaysa yung isa, hindi mananampalataya, yung isa mananampalataya, talagang labanan talaga yun. Kaya dapat pagtiisan mo yan kasi ginusto mo yan eh. Kaya ba kayong magtiis? Ginusto mo yan eh. Pinili mo yan eh. Noon, sinasabihan ka, huwag ka mag-asawa na hindi mananampalataya. Ginusto mo. Kaya, iba yung direksyon ng mananampalataya, iba naman ang direksyon ng hindi mananampalataya. Kaya mapalad ka pag nadala mo hindi mananampalataya. Pag ikaw nadala, kawawa ka. Kawawa kaluluwa mo. So yung hula sa ilan ni Moises, kapag may pangkaraniwang ang Diyos, gagawin ang Diyos, bumuka ang lupa at sila'y nilunlo ng buhay, kasama ang kanilang lahat na may kaugnayan sa kanila at sila'y
na libing ng buhay, sa daigdig ng mga patay, nangahulugang nagimagsik sila sa Diyos. Hindi pa halos matapos magsalita si Moises, bumuka ang lupa at nilunlon ng buhay sina Korah, pati ang kanilang pamilya at ari-arian. Kasi pati pamilya, damay na rin doon. Kasi pag himagsik yung tatay, yun din yung mga anak ko, ano sinasabi mo sa mga anak mo, ganun ka rin. Ganun din yung mga anak mo. Kung hindi ka sumusunod sa Diyos, yung mga anak mo susunod. Tingin nyo, susunod yung mga anak kapag hindi sumusunod yung tatay. Kapag mapag-himagsik yung tatay, kung ano yung espeto ng tatay, maring ganun din yung mga anak. Kapag hindi sumusunod yung tatay, yung mga anak mapasunod mo. Amen? Mamanahin ka rin noon. Sila lahat ay nalibing ng buhay. Mula yung nagsara ang lupa at di na sila nakita pang muli ng Israel. Dahil dito, nagtakbuhan yung mga tao, natakot yung taong bayan dahil sa kanilang nasaksiyan. Tapos yung kasama na 250, pinaulanan ng Diyos ng apoy at natupok din. Kasi rebellion din yun, nagsunog din ng insenso yun. Hindi yun karapat-dapat, kasi pari lang gagawa nun. Kita yun yung malaking paghimagsik. Yung hindi pagsunod sa utos ay paghimagsik. Kasi bago po sila maging Levita, inorienta sila ng Diyos doon sa pamagitan ni Moises. Ibinaba niya kay Moises, ganito yung gagawin ng pari, ganito yung gagawin ng mga Levita. Ang Levita parang ganito, ito yung kaloob-looban. Bawal dito pumasok yung Levita. Pari lang nakapasok dito. Pari lang lumalapit sa Diyos para magsindi ng insenso. Ang Levita na sa labas lang. Yan yung bahagi na para paglingkuran yung Israel. Kumbaga, pag ibinaba kay Moises yung utos, ibababa din kay Aaron, ibababa din ni Aaron sa mga Levita. Para hindi mahirapan ang mga tao. Kasi nga, milyon sila eh. Amen. May mga leader. At ang mga leader ito yung magpapabot doon sa mga tao kung ano ibinaba ng Diyos kay Moises. Amen. Amen ba ba? Kaya ang system nila, sistema nila. Hindi ba pwede sabihin na wala silang alam sa kautusan ng Diyos. Alam nila yun. Kaya lang, pag ikaw yung naging magsik, matatakpan ang isip mo, matatakpan ang puso mo ng kasalanan. At hindi mo na makita yung pagsunod sa Diyos. Amen ba ba? Yun yung naging problema sa mo pag-imagsik. Dito, hindi may inabot ng isang linggo, mayroon na namang himagsik. Oh. Kinabukasan, halos kalahating gabi lang yung lumipas. Halimbawa, araw nangyari ito, kinabukasan, mayroon na namang pag-himagsik na nangyari. Kinabukasan, sinumbatan ng buong bayan, sina Moises at Aaron. Ang sabi nila, ito yung sabi ng buong bayan, pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh. Pinatay ninyo ang bayan ni... Si Moises at Aaron pa pinagbintangan na pumatay sa buong bayan. Kay Korah, Datat, Abiram, at saka sa 250. Si Moises ang pinagbintangan, at saka si Aaron. Pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh, sabi ng mga tao. At nang sila yung nagkaisa ng lahat ng laban kina Moises at Aaron, nagkaisa yung mga tao. Tingnan nyo, kinamaugahan may rebellion naman. Bakit? Ito yung mga tao hindi nakinig na. Ang sabi nila, lumayo kayo sa kanila. Lumayo kayo sa gusip, lumayo kayo sa chismis. Pag sabing gusip, chismis, sa impluensya ng sinasabi ng mapag-imagsik, lumayo kayo. Kasi nakakahawa yan. Parang laso na binuo sa tubigan na mabilis kumalat. Naintindihan nyo? Ang sabi ng Diyos, lumayo kayo sa mga gusip, lumayo kayo sa mga chismis, sa mga salitang negatibo, lumayo kayo. Ngunit hindi nakinig itong mga taong ito. Nandun pa rin yung pakipag-usyoso. Kaya kinabukasan lang may rebellion na naman. Nakaisa silang sumbatan sila Moises at Aaron. Sa paglingon nila sa tuldang tipanan, nakita nila yung natakpan ng ulap, yung tuldang tipanan. At nagningning doon ang kaluwalhatian ng Diyos. Pumunta sina Moises at Aaron sa harapan ng tuldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, lumayo kayo, lumayo kayo sa mga taong ito at lilipulin ko sila agad. Ito may pagpaparusa na naman.
Another rebellion na naman. Another paghimagsik na naman. Kasi nga, yung revelasyon, lumayo kayo sa mapaghimagsik. Kasi mapag-impluensya yan. Amen. Paano kung ang mapaghimagsik pamilya mo? Pwede naman yan. Kaya lang huwag mong tanggapin yung kanyang sinasabi. Manatili ka sa panampalataya mo. Amen pa ba? Hindi man pwede sa itakwil. Kasi pamilya mo. Ang susi doon, huwag mong tanggapin yung kanyang sinasabi. Magsentro ka sa Diyos. Amen pa ba? Yan yung pinakasusi doon. Huwag mong tanggapin yung kanyang negatibong sinasabi. Kasi ma-influensya ka noon. Alam mo, may sinasabi siyang hindi maganda kay pastor. At nakita mo naman na wala namang ginagawang masama si pastor. Kundi patatagin kayo. Turuan kayo ng kautusan, turuan kayo ng pagsunod. Yan na naman tinuturo ni pastor. Wala kang makitang problema kay pastor. Tapos nakinig ka pa sa intriga ng hindi manampalata, ay madadamay ka sa paghimagsik na yan. Kasi pumapasok yan sa pandinig mo, papasok yan sa puso mo. Pag tinanggap mo yung gusip na yan, yung chismis na yan, tinanggap mo yung salitang paninira, ay papasok yan sa'yo. At sa pagbubulay-bulay mo, hanggang kulikutin ni Satanas yung isip mo. Hanggang aayon ka sa negatibo. Amin po ba? Yun yung ginagawa ni Satan eh. Hanggang magkaroon ka ng pag-alinlangan. Hanggang mawala yung katapatan mo sa pastor mo. Gano'n nangyari kay Moises at Aaron. Yung impluensya ni Korah, Datat at Abiram, yung chismis nila, yung bad na sinasabi kay Moises, ay na-impluensya nitong mga taong bayan. Ano nangyari dito? Pinalayo sila ng Diyos sa mga taong yon. Lumayo kayo sa mga taong ito at lilipulin ko sila ngayon din. Kaya yung mapaghimagsik talagang laging may parusa. Amen. Kapag hindi ka lumayo doon, ma-impluensya ka. Kapag lagi mo na papakinggan yung papasok sa isip mo, papasok sa pandinig mo, yung impluensya ng negatibo. At kapag inisip mo ng inisip yun, kulikutin sa talas ang utak mo, ang isip mo. At maglalagay siya ng negatibo sa'yo. Kasi lagi ka nakikinig sa negatibo eh. Imbes na yung pakinggan mo yung positibo, pakinggan mo yung pastor mo, pinakinggan mo yung negatibo. Amin pa ba? Makabilis maglason ito ng isip ng tao. Walang mapaghimagsik na magsasabi na mabuti yung kanyang pinuno. Lahat ng mapaghimagsik ay masama ang sasabihin niya. Sabihin niya, magaling siya, mabuti siyang tao. Alam mo, sabihin niya na masama siya kasi hindi mo siya paniwalaan pag sinabi niya masama siya. Hindi mo siya paniwalaan. Kaya lahat ng sabihin niya mabuti para sa kanya. Pero tingnan na natin sa harapan ng Diyos. Ang nangyayari ay Korah, Datat at Abiram at sa 250 na kasama nila. Nilipol sila ng Diyos. At dito sa taong bayan naman na sumumbat kay Moises at Aaron. Ngunit nagpatira pa sa lupa si Moises at Aaron. Ang ginawa nitong dalawa, magpatira pa. Humingi ng tawad sa Diyos. Sinabi ni Moises kay Aaron, magsunog ka ng insinso at lagyan mo nito. Dahil dito, agad na pumunta ka sa kapulungan at hingi mo sila ng tawad kay Yahweh. Yun lagi ang puso ng lingkod Diyos, hingi ng tawad. Para ang Diyos magpatawad. Kaya lang, kapag ang Diyos nagparusa, talagang ibababa na yun ng Panginoon. Kasi nakaschedule na yun na ibababa niya yung kanyang parusa. Nung magpatara pa, sa lupa si Moises at Aaron, sinabi ni Moises kay Aaron, magsunog ka ng insinso at lagyan mo nito. Dalhin mo agad sa kapulungan at hingi mo sila ng tawad sa Diyos. Sapagkat kumakalat ng salot dahil sa kanyang puot. Kasi napupuot ang Diyos sa mapaghimagsik. Umiiral ang puot ng Diyos sa mapaghimagsik. Pinapatawag mo na, ayaw pumunta. Ibig sabihin, may problema ang puso. May paghimagsik sa kanyang puso. Sinunod nga ni Aaron ang sinabi ni Moises at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan ng mga tao. Pagdating niya roon,
ay marami ng patay. Pagdating ni Aaron doon, marami ng patay. Nagsunog siya agad ng insinso at hiningi ng tawad ang sambahayan at siya tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay. Tumigil ang salot. Nung hiningi ni Aaron ng tawad ang kasalanan ng mga tao at naghandog na siya ng insinso, tumigil na yung salot. Kung hindi siya humingi ng tawad, kung hindi siya nagsunog ng insinso, maaaring patuloy pa rin ang salot. Anong epekto nito? Siya ay tumayo sa gitna ng mga patay at buhay. Tumigil ang salot. At ang namatay sa salot na yon ay 14,700. Imagine mo sa isang kisap mata lang, 14,000, lahat nakabulagta. Parang manok na inaaratay. Kita kayo ng inaaratay sa Bisaya, aratay tawag doon, yung nahuhulog na sa puno. Na maitim na yung mukha ng manok. Bigla na lang nahulog sa puno. Aratay ang tawag sa amin. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Salot yun. Tingnan niyo yung pandemic, di ba maraming namamatay? Salot yun. Kasi dahil sa kasalanan ng tao. Yun yung salitang salot. 14,000 yung nakabulagta at 700. Ang namatay sa salot na yun. Bukod pa sa mga namatay, kasama na pagimagsik ni Korah. Kay Korah naman, yung kanyang pamilya at ari-arian, kasama doon si Datat Abiram, yung 250 katao. Siyempre may mga pamilya doon, damay din yung pamilya noon. Kasi pag rebellion yung tatay, rebellion yung nanay, rebellion din yung mga anak. Kasama yun doon. Impluensya kasi yun eh. Kasi kasama sila sa parusa ng Panginoon. Malibang ikaw humiwalay doon sa rebellion. Malibang ikaw humiwalay sa mapaghimagsik. Makinig ka sa sinasabi ng Diyos. Lumayo kayo sa mapaghimagsik. Kasi pag hindi ka lumayo sa mapaghimagsik, maring madamay ka. Kasi papakinggan mo yung sasabihin niya eh. Papasok sa pandinig mo, papasok sa puso mo, hanggang sa isipin mo ng isipin, hanggang kulikutin sa talas ang isip mo. Magkaroon ka ng negatibo. Hanggang sa ikaw ay nadamay sa paghimagsik. Tingnan niyo itong 14,700. Hindi ito nakinig na lumayo kay Korah, Abiram at Datan. Yung impluensya ng mapaghimagsik. Amin ba? Kung ikaw ay sumunod lang, lumayo ka sa mapaghimagsik, hindi sana sila nadamay. Kasi nga, pinakinggan nila yung negatibong salita para kay Moises. Parang yung bilang 12, di ba, si Miriam at Aaron na nagimagsik din kay Moises. Kinitong si Miriam. Pag binabasa, yung 12 spy sa Kanaan, yung 10 negatibo. Siyempre, pag marami, ay majority. Kasi panig ang tao doon kasi majority marami. Ay dalawa lang tumatayo sa panampalataya at pagsunod. Si Josue at si Caleb. Para sa taong bayan, majority ito yung totoo eh. Majority, marami. Kaya marami naniwala doon sa 10. Kaya yung 10 na pinatay din yung sa salot ng Panginoon. At marami din na napahamak doon. Doon din sa mga chapter na yun. At verse, sa masunod, sa 12 ng bilang, doon din yung makikita yun. Makasunod-sunod na. Kasi sunod-sunod yung rebellion na yun. Sunod-sunod yung paghimagsik na yun. Kasi hawa-hawa yun. Amen? Yun yung danger doon sa paghimagsik. Na pag hindi ka sumunod sa Diyos, lumayo ka dyan. Madadamay ka doon. Eh ngayon, maraming paraan ngayon. Pwedeng makatransfer ang paghimagsik sa group chat na yan. Amin mo ba? Sa mga tawag-tawag na yan. Sa cellphone. Pwede maka-influensya yan. Kapag hindi mo natayuan ang iyong panampalataya, kapag hindi mo natayuan ang iyong pagsunod sa Diyos, kapag hindi mo natayuan ang iyong katapatan, maaari kang madamay. Amen. Agree ba kayo doon? Na madaling maka-influensya yun? Kaya kung wala kang pag-iingat sa iyong sarili,
madali kang maimpluwensya noon. Kung paano nyo pinapakinggan yung aking pangaral, maaaring papakinggan din nyo yung negatibo. Kaya huwag nyong papakinggan ang negatibo. Ang positibo ang tanggapin. Kung baga sa isda, laman lang kunin mo, huwag mong kunin yung tinik. Huwag mong kainin matinik. Kasi baka sumabit yung sa lalamunan mo, yung tinik. Amin ba? Yung laman lang yung kainin mo, huwag yung kasama yung tinik. Itakwil mo yung tinik, itapon mo yung tinik, kasi baka sumabit siya sa lalamunan mo, ma-hospital ka. Amin po ba? Piliin mo lang yung maganda. Huwag mong isama yung pangit. Kasi ikaw naman may isip. Kaya tinanong ko nga yung music team namin, ilang araw ba tayo magsama-sama? 2 araw. Sabado at Linggo. Tayong mga leader, ilang beses tayo magsama-sama? 5 beses sa loob ng 1 linggo. Kaya sila lagi busog ng salita ng Diyos. Kasi 5 beses kami magsama-sama eh. Laging Word of God yung pinag-uusapan namin eh. Lagi silang pinapalakas ng salita ng Diyos eh. Amin po ba? Ay, kapag nadaya ka pa, ay talagang may kamangmangan ka sa puso mo. Amen. Sa Galatia chapter 4 verse 19, maanak ko dahil sa inyo, minsan pa akong nagdanas ng hirap, tulad ng babaeng mga anak. Ano ba ibig sabihin nito? Kasi yung mga taga-Galatia, tumatanggap sila ng iba't ibang aral. Kaya sabi ni Paul, minsan pa ako nagdanas ng sobrang hirap sa inyo. Tulad ng babaeng mga anak. Sino ba dito yung nanganak na? Gaano kahirap ang mga anak? Madali bang mga anak? Mahirap. Para kang may pigsa. Higit pa sa pigsa. Amin ba ba? Na laging lumabas na yung pigsa. Napakahirap, mga anak. Ganon ang naranasan ng mga lingkod na Diyos. Ipag-pray mo, ipaglihi mo ng 10 years, 5 years, tapos malilin lang din naman, tapos itatakwil ka din naman. Sa proseso lang ng paglilihi, yung ninang ko nga sa Door of Piton, 20 years siya ipinaglihi, ipinalangin nyo kanya asawa bago na-save, bago naligtas. 20 years. Sa 20 years, maraming mga pagdadaanan yun. Pag-uusig, kakahirapan, sakit karamdaman, maraming pagdadaanan yun na mabigat na pagsubok, yung 20 years na yun. Kayo, tinan nyo yung Langkiwa, Timbaw, ipinaglilihi natin yun. Prayer, fasting, prayer, fasting, prayer, fasting. Hindi madali. Yan yung sinabi niyo po na dumanas ako ng matinding hirap, tulad ng babaeng mga anak. Paano ba ang kalagayan ng babaeng mga anak? Katulad niya ng prayer fasting. Katulad niya ng prayer, araw at gabi. Kung paano ipaglihi yung isang kaluluwa, mahirap, hindi madali. Yan ang ibig sabihin yan, nakaranas ng hirap tulad ng babaeng mga anak. Ganun ang nangyari sa pastor. Matagal mo ipagprayan, 10 years, 5 years na prayer, fasting, para lang may panganak sa spiritual. Kapag may panganak na sa spiritual, alagaan mo. Mabubuhay ba yung bago silang kapag walang magulang? Walang nanay? Tingin niyo mabubuhay ba? Sino ito yung nanay? Pag nagsilang kayo ng sanggol, mabubuhay ba pag binabayaan nyo? Ganon din yung mananampalataya na bago kong panganak sa spiritual, mabubuhay kaya siya? Lalago kaya siya pag walang tatay, walang nanay sa spiritual? Mabubuhay kaya kung walang nag-aalaga sa kanya? Kung wala kayo, mabubuhay kaya yun? Yung kanyang spiritual, lalago kaya? Hindi yun, mamamatay din yun. Mamamatay din yung salita ng Diyos na itinanim sa kanya. Kasi walang nag-aalaga sa kanya. Ganon din sa literal na pagsilang. Kapag isinilang yung isang sanggol, kailangan may nanay na magpapadidi, magpapakain, magpaproseso. Maraming pagdadaanan bago mapatatag pag-aralin mo, bibihisan mo, lahat ng proseso gagawin mo para lang siya tumatag. Ganon din sa spiritual. Mahabang proseso para palakihin mo para tumatag lang. Amin po ba? Tapos pagdating ng tagtapang, iiwanan ka lang. Kaya sabi ni Pablo, sobrang hirap ko para akong babaeng mga anak. Amin ba? Kayo mga nanay, tatay, ipinanak ang sanggol.
Ipaglihi mo ng 7 buwan. Ipinanak mo. Binantayan mo sa langaw at sa lamok. Pinadidi mo. Pinursiso mo ng pagkain. Pinag-aral mo. Pinalaki mo. Tapos, yung anak mo paglaki, doon maglilingkod sa iba. Matutuwa ka ba? Matutuwa ka ba? Matutuwa ka ba? Matutuwa ka ba? Pinaghirapan mo, tapos iba makinabang. Pinursiso mo, tapos iba makinabang. Matutuwa ka ba? Yung iba hindi kasi nagwiwi ng kaluluwa kasi hindi naramdam yun. Kung gaano kahirap maging pastor. Hindi nyo kasi naramdaman kung paano maghirap tulad ng babaeng mga anak. Kasi hindi naman kayo nagmamahal sa kaluluwa. Hindi naman kayo nag-evangelize. Hindi kayo nagsasakripisyo. Kung maranasan mo magsakripisyo ka, maramdaman mo yung naramdaman ng isang pastor. Ibinuhos mo yung oras mo, pagmamahal mo, tapos bandang huli, iiwanan ka lang. Amen. Gaano kasakit yun? Hindi ka makatulog, hindi ka makapag-jogging, hindi ka makapag-practice, kasi nasaktan ka. Amen ba ba? Amen. Masakit yun. Maaring sa taong walang pagmamahal sa kaluluwa, okay lang yan. Wala ka naman naramdaman kasi di ka naman nangangaluluwa eh. Gaano kahirap yung ginagawa natin? Alauna, pumupunta tayo sa mga tao. Babaginan sila ng salita ng Diyos. Sinasalubong natin ang init. Marami tayo na-encounter sa ating paghayo. Sakripisyo natin, financial natin, lahat nandun yung ating sacrifice. Iniiwan natin yung pamilya natin. Iniiwan natin yung mga labahin natin. Marami tayong iniiwan na dati ginagawa natin. At sumunod tayo sa Panginoon. Isinakripisyo natin yung mga kaluluwa ng tao. Gaano kahirap yon? Amen mo ba? Ramdam nyo ba yon? Maaring sa mga walang ginagawa, hindi nyo ramdam yon. Ngayon sa namumuhunan ng kanang lakas at hirap, ramdam nila kung gaano kahirap mag-alaga ng kaluluwa ng tao. Inalagaan mo ng 6 na buwan, tapos uwi lang pala sa wala. Iniport mo na. Iniwan mo yung pamilya mo, iniwan mo yung labahin mo, iniwan mo yung lahat ng ginagawa mo sa tahanan mo para puntahan lang, bahagi na ng salita ng Diyos, alagaan lang, tapos uwi lang pala sa wala. Gaano kahirap yun? Sa mga walang ginagawa, hindi nila ramdam yun kasi wala naman sila ginagawa eh. Pero sa may ginagawa, ramdam mo. Yung effort mo. Hindi madala yung mag-evangelize. Bago tayo mag-evangelize sa isang lugar, ipinaglilihiin natin sa prayer, fasting. Dinuluhod natin sa Diyos araw at gabi. Yan yung puhunan natin. Parang babaeng mga anak. Yung pinaka-naranasan ng bawat pastor. Yan ang ibig sabihin yan. At dito sa Hebreo 13:17. Hebreo 13:17. Pasakop kayo sumunod sa namamahala sa inyo. Ano sabi? Pasakop daw at sumunod sa namamahala sa inyo. Sino ba namamahala sa inyo? Tanongin ko kayo, sino namamahala sa inyo? Itulungan niyo yung kamay? Kanino sino namamahala sa inyo? Tulungan niyo yung kamay niyo? Kung sino namamahala sa inyo? Yung iba walang daliri. Tulungan niyo sino namamahala sa inyo? Oh, yun para, malinaw. Pasakop kayo, sumunod sa namamahala sa inyo. Sila yung nangangalaga sa inyo. Sino inaalagaan? Ituro yung sarili nyo. Kayo inaalagaan. Itulungan nyo ang inyong mga sarili. Kayo yung mga inaalagaan ng salita ng Diyos. Managot sila sa Diyos sa gawain ito. Kanino mananagot? Yung namamahala. Kanino sila managot? Sa Diyos. Managot sila sa Diyos sa gawain ito. Kaya,
ginagalingan namin yung aming pamahala. Kasi nga, sa Diyos kami managot tungkol sa inyo. Kung sila susundin ninyo, magalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kapag may pagsunod, may kagalakan sa pagtupad ng tungkulin. Kapag hindi, ano sabi? Kapag hindi, sila ay mamimigati at hindi ito mapapabuti sa inyo. Kapag walang pagsunod sa namamahala, ano mangyari? Mamimigati sino? Yung namamahala. Kapag namigati, hindi ito mapapabuti sa inyo. May consequence din yan. Parang mula pinagbasa Ephesians chapter 6, verse 6. Ang sabi doon, sumunod kayo mga anak sa inyong mga ama't ina. Sundin niyo sila. Kasi may pangako. Anong pangako? Gaganda ang buhay at hahaba ang buhay. Kapag hindi sumunod, anong mangyari? May consequence para sa mga anak. Sundin niyo ang inyong mga ama't ina. Kasi may pangako ang Diyos. Anong pangako? Gaganda ang buhay mo. Hahaba ang iyong buhay. Pag hindi mo sinunod, ano mangyari? Maaaring iiksi ang buhay mo, mga anak. Amin pa ba? May consequence din yun eh. Kasi gaano kahalaga yung tagapamahala? Gaano kahalaga yung magulang? Kung walang magulang, buhay kaya ang bata? Tingin niyo mabubuhay kaya ang bata? Kapag walang magulang? Ano mangyari sa sanggol pag walang magulang? Paktay. Paktay. Ano mangyari sa simbahan pag walang namamahala? Patay. Ano mangyari sa bansa kapag walang namamahala, namumuno? Patay din. Sa bayan, patay din. Wala mag-ayos ng problema pag wala namamahala. Kaya mahalaga yung namumuno. Dito sa Hebreo, Roma chapter 13, verse 1 to. Roma chapter 13, verse 2. Bawat tao, individual, pasakop kayo sa mga pinuno ng pamahalaan. Bawat na po tao magpasakop sa pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaan umiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalagaan ng Diyos at sila ay narapat sa parusa. May consequence din. Kaya mga nagmumura sa pinuno ng bansa, may consequence yan. Tingnan nyo lang yung mga nagmumura, may consequence. Hindi yan mapapabuti sa kanila. Yung mga lumalait sa mga namuno. Kasi ang Diyos naglagay niyan, hindi tao. Paano kung masama ginagawa niya? Ang mahalaga sumusunod ka. Hindi mo na pananagutan yun, siya naman nagot sa Diyos. Nakuha niyo? Hindi mo na panagutan yun. Siya nang managot sa Diyos kapag mali ang ginagawa. Bawat tao ay dapat pasakop sa pinuno ng pamahalaan. Individual, pasakop sa pinuno ng pamahalaan. Sapagkat wala pamahalang hindi ang Diyos, hindi mula sa Diyos. Wala na pamahalaan na hindi mula sa Diyos. Lahat, ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiral. Ang Diyos na po ang nagtatag ng pamahalaang umiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itatag ng Diyos at sila narapat sa parusa. Kapag nilalaban mo yung pinuno ng pamahalaan, ikaw ay naharap sa isang parusa. May consequence. Kung hindi man ngayon, baka sa isang taon, kung hindi ka magsisi sa kasalanan mo, baka paglipas ng 5 taon, basta't lahat ng paghimagsik, lahat ng rebellion ay may parusa yan. Hindi pwedeng hindi magbubunga yan. Kapag walang repentance. Kapag walang pagsisisi. Kaya nga, dapat may pagsisisi sa kasalanan. Kaya yun ang isang pagbibigay ng Diyos sa atin na dapat lahat tayo mag-repent o magsisi. Kapag tuloy-tuloy ang pagkakasala, tuloy-tuloy ang paghimagsik, mayroong consequence. Kasi parang ano yan, sakit yan. Ngayon, sobrang kirot. Bakit naranasan natin sobrang kirot? Consequence yan sa maling ginawa. Bago yung gumaling, maranasan mo yung sobrang kirot. Amin pa ba? Kasi nagbunga yung kasalanan. Amin pa ba? Bago gumaling yan, magdadalas ka ng consequence. Tulad ng pagbubuntis ng babae. Dati, pag nagbuntis ang babae, walang sakit, walang hirap.
Kaya lang nung nagsuway si Eva sa Diyos, sabi na, maghihirap ka sa iyong pagbubuntis. Noon siguro pag nanganak sila nung hindi pa sila nagkasala, walang kahirap-hirap. Nung magkasala siya, maghihirap ka sa iyong panganak. Nakatotoo, di ba? Pagpapawisan mo yung tatabaho mo, bago makain yung bunga ng iyong pananim, pagpapawisan mo. Dati, wala yung ganun. Nung magkasala sila, pagpapawisan mo yung kakainin mo. Sabi ng Diyos, sa pagbubuntis mo, mahirapan ka sa iyong panganak. Sabi ng Diyos, dahil sa kasalanan, kita niyo yung bunga ng pagsuway, rebellion. Lahat ng pagsuway, ang tawag doon ay rebellion. Rebelde. May utos, hindi mo sinusunod. Kaya ang tawag doon rebelde. Rebellion. Paghimagsik. Tingnan niyo yung consequence ng paghimagsik. Nagbabayad sila ng kanilang buhay. Kamatayan yung bunga. Kasi napupuot ang Diyos sa mapaghimagsik. Napupuot ang Diyos sa mga rebellion. Ang utos binigay para sundin, hindi para suwayin. Alam niyo yung problema na sa atin? Yung faith natin mahina. Yung faith natin kulang. Yung ating panampalataya ay kulang. Kaya gano'n hindi tayo nakasunod. Yan na naging problema doon eh. Ba't kami nakakasunod? Kahit kulang minsan, kahit tamang-tama lang minsan. Kahit kulang, kahit tamang-tama lang. Ba't nakakasunod? Kasi depende sa faith mo yun, sa panampalataya mo. Alam mo ba kapag inuna mo ang Diyos, sa Mateo 6:33, kapag inuna mo ang Diyos, kasunod ka rin na pagpapalain ng Diyos. Ipakita mo na iyong panampalataya bago maranasan mo yung prosperity ng Panginoon. Yung ipagkaloob niya yung pangailangan mo, pagkain, inumin, pananamit, financial. So, yung faith natin yung kulang doon, kaya hindi natin nasusunod yung utos ng Diyos. Yung panampalataya, yung wala. Kaya pag inuna natin ang Diyos sa pangitan ng ating panampalataya at pagsunod at katapatan, saka lang masunod yung prosperity. Saka lang maranasan yung himala ng Diyos. Yung po yung susi doon, yung panampalataya natin ay kapos. Hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, yung ating panampalataya. Kasi bakit? Ang tinitingnan lagi natin yung ating mga sarili. Hindi natin tinitingnan ang Diyos. Kaya, pag tinignan mo ang sarili mo, ang laki-laki ng problema mo, hindi mo na makita ang Diyos. Ang liit-liit na lang ng Diyos. Makinig kayo. Kapag tinignan mo ang problema mo, lumiliit ang Diyos. Kapag tinignan mo ang Diyos, lumalaki ang Diyos. Amin ba? Meron pa bang mas malaki sa Diyos? Kapag sa Diyos ka nakapokus, siya ay lalaki. At hindi ka magkukulang. Kaya lang, kapag iba focus mo, mawala ka ng focus sa Diyos. Kaya minsan, yung faith natin ay nawala. Bakit? Tinitingnan natin ang sarili natin. Tinitingnan natin yung mga problema natin. Tinitingnan natin yung mga pangailangan. Hindi natin tinitingnan yung nagpo-provide ng ating pangailangan. Hindi natin tinitingnan yung ating resources ay ang Diyos. Amin po ba? Subok naman yan ang mga taong nakasubok talaga sa Panginoon. Pero hindi pa nakasubok, talagang subukin niyo ang Panginoon. Kasi ang Lord galit sa sinusubok siya. Pero siya ang naghamon sa atin na subukin natin siya. Inahamon niya tayo, subukin natin siya. Amin mo ba? Galit siya na sinusubok siya. Sinusubok mo ang kanyang kapangyarihan. Galit siya. Pero siya ang naghamon sa, subukin niyo ako sa bagay nito. Saka mo lang maranasan yung prosperity. Saka mo lang maranasan yung kasaganaan at pagtatagumpay. Kung masubok mo na ang iyong panampalataya sa Diyos. Amin po ba? Yun yung problema doon kung bakit hindi nakasunod na tao. Yung kanyang faith, yung kanyang believe sa Lord. Kapos. Kulang. Pero practice lang yan. Kahit mahirap, sundin mo ang Panginoon. Kapag sinunod mo siya, saka naman niya, ipapakita sa iyo yung mga bagay na hindi mo pa nasaksihan. Amin po ba? Amen. Kaya hinahamon yung ating panampalataya. Hinahamon yung ating katapatan. Hinahamon yung ating pagsunod sa Diyos. Para, kung gusto mo makita yung kapangyarihan ng Diyos, dapat sumunod ka sa Kanya. Amen.
Kaya, yung revelasyon, huwag maging magsik. Kasi galit ang Diyos sa mga pagimagsik. Napuput ang Diyos sa mga pagimagsik. Lalo't naging magsik ka sa leader mo, sa pinuno mo, para naging magsik ka sa Diyos. Kasi sino ba naman yung pinuno mo? Yan ang isinugo ng Diyos para pangunahan ka. Tulad ni Moises. Yung hirap, sakripisyo sa mga leader ng Israel. Tulad ni Korah, Datat, Abiram. Grabe yung sakripisyo niya. Tapos bandang huli, mag-rebuild nila sa kanya. Ang pag-rebuild nila kay Moises, pag-rebuild nila yun sa Diyos. Amin ba ba? Sino ba naman si Moises? Utusan lang ng Diyos yun. Sino ba naman si Pastor? Utusan lang ng Diyos yun. Para gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kapag natisod kayo sa inyong mga ikapot paghandog, hindi kayo natisod kay Pastor, kundi sa Diyos kayo natisod. Amen ba? Amen. Kasi salita ng Diyos yung itinuturo, hindi naman salita ni Pastor yun. Kapag na-open kayo sa inyong mga ikapot paghandog, pagpe-pledge, na-open kayo sa Diyos kasi nga, biblical naman yan. Hinahamon lang yung ating panampalataya. Amen. Amen po ba? Hindi ka na nga sumusunod, tisod ka pa. Yan ang kalimitan sa mga hindi sumusunod, natitisod agad. Hindi ka pa sumusunod, nag-alilangan ka na. Hindi ka pa sumusunod, natisod ka pa. Hindi nga natitisod yung mga sumusunod. Amen? Amen po ba? Yun ang problema sa mga hindi sumusunod. Maraming reklamo. Hindi ka na sumusunod, marami ka pang reklamo. Hindi ka na sumusunod, marami pang negatibo. Sumunod ka kasi. I-practice mo ang iyong believe sa Lord. I-practice mo ang iyong panampalataya sa Diyos. Kasi kahit gaano kahirap yan, ma-overcome mo rin yan. Parang muscle yan. Nasa umpisa, parang hindi mo kaya. Pag nabuhat ka ng mabigat, parang hindi mo kaya. Pero pag lagi mong binubuhat yan, mapapansin mo, kayang-kaya mo na pala. Amin pa ba? Kaya mahalaga yung tagapamahala. Mahalaga yung mga namuno. Tingnan nyo na lang pag walang magulang. Tingnan nyo lang pag walang pastor. Tingnan nyo lang pag walang namuno sa bansa. Tingnan nyo lang pag walang namamahala sa bayan. Kung ano mangyari sa ating bansa, sa ating bayan, sa simbahan, sa pamilya. Amin po ba? Mahalaga yung tatay at nanay. Mahalaga yung pastor. Mahalaga yung pinuno ng pamahalaan, pinuno ng bansa. Mahalaga yan. Amen. Kung hindi mahalaga yan, ba't ilagay pa sila ng Diyos dyan? Malaki ang tungkulin ka ng ginagampanan. Hindi basta-basta. Lalo't ikaw ang namumuno sa bansa. Ilang milyon yung pamunuan? Napakarami. Madali lang pumuna. Kapag ikaw ano sa kalagayan ng namumuno, hindi pala madali. Lalo't wala ka namang kumpasyon. Hindi ka pwede maging tagapamuno. Wala ka namang karunungan. Hindi ka pwede maging tagapamuno. Wasak yan. Magkawatak-watak yan pag wala kang kumpasyon na isang pinuno ka, wala kang kumpasyon, watak-watak yan. Lalo't sarili mo lang iniisip mo, hindi ka makabuo ng pamunuan. Amen po ba? Amen! Kapag wala kang kumpasyon, sarili mo lang iniisip mo, hindi ka makabuo ng pamunuan. Ang isa na mumuno, sacrifice yan. Kanya na, ibigay pa niya. Para maramdaman ng tao yung tunay ng isang pinuno. Amen po ba? Amen. Hindi madali ang maging tagapamuno. Kailangan dyan yung compassion. Hindi mo pa siguro naranasan na, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa. Naranasan nyo na ba yan? Yung kakainin mo na, ibibigay mo pa? Para na sa pamilya mo, ibibigay mo pa? Nagagawa niyo ba yan? Very good ka pag nagawa mo yan. Di ba kalimitan sa atin? Iniisip natin ang sarili natin, iniisip natin ang pamilya natin. Paano kami? Pag binigay namin to, paano kami? Kaya pag leader ka talaga, pag pinuno ka, pwede mo isakripisyo yung para sa'yo, para sa iba.
Amen. Yan yung puso ng isang namumuno. Yan ang puso ng isang leader. Tayo po'y tumayo. Lumayo kayo sa mapaghimagsik. Kapag hindi ka lumayo, makikatulad ka ng 14,700. Madadamay ka. Napakasama ng impluwensya ng mapaghimagsik. Napakasama ng impluwensya ng rebellion. Tingnan mo lang yung kasalanan ni Adan, kumalat sa buong mundo. Yung kasalanan ng rebellion, ng hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Kapag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, kakalat yan sa pamilya mo. Kakalat yan sa palibot mo. Yung susi doon ay yung pagsunod para magkalat ka ng katapatan sa Diyos. Magkalat ka ng pagsunod sa Diyos. Subukan mo huwag ka sumunod. Kawawa ang iyong pamilya. Kakalat yan sa pamilya mo. Ipakita natin ang tunay na legacy. Yung tunay na pamana. Ibig sabihin ng legacy, pamana. Kung magkaroon ka lang din naman ng legacy, yung panampalataya, yung katapatan at pagsunod sa Diyos, mahalaga yung legacy natin na mapamana natin sa mga anak natin. Yung panampalataya, katapatan at pagsunod sa Diyos. Amen. Yan lamang ang maiiwan natin sa kanila. At yan lamang ang madadala natin sa harapan ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, ng pagsusulit natin sa Diyos. Yung ating panampalataya, yung ating katapatan, yung ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. Yan lamang ang tanging may pagmalaki natin pagharap natin sa ating Panginoon Diyos na buhay. Tandaan nyo, kapag hindi kayo naging tapat sa Diyos, dadating ang takdang panahon na tayo harap sa Diyos at mahihiya kayo na harap sa Panginoon. Maring pagharap na sa Lord, alam mo na kung saan ka nagkulang. Baka hindi ka makatingin sa Kanya ng diretso. Kaya ang hindi pagsunod ay paghimagsik. Yan ay likha ni Satanas sa isip at puso ng tao. Huwag kang maging negatibo para ayaw kulikutin ni Satanas ang isip mo. Maging positibo ka lagi. Mas higit mong paniwalaan ang tinutulong ng pastor mo sa kaysa gossip, kaysa chismis sa labas. Amin mo ba? Matigis mong paniwalaan yung itinuturo sa iyo ng pastor mo. Patungkol sa panampalataya, patungkol sa katapatan, patungkol sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kaysa chismis ng ibang tao. Kaysa sinasabi ng ibang tao. Kung may puso ka na mapaghibagsik, rebellion, hindi pagsunod, mag-repent ka. Pagsisihan mo. Ikaw rin mismo ang makapagpapalaya sa iyong sarili. Hanggat nandoon sa iyo yung rebellion, nandoon sa iyo yung paghimagsik, alipinin ka nito. At ito yung magdadala sa iyo sa kapahamakan ng impyerno. Kalat na yung paghimagsik ni Korah, Datan at Abiram. Na-influensya na ng 250 katao. At yung 14,700, na-influensya nila yon. At hindi lamang yon, ang Hebreo chapter 3, ang sabi ng Lord, kaya nagalit sa kanila ang Diyos. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mo na patigasin ang puso mo. Kasi maging susi yan ang paghimagsik sa Diyos. Kahit maliit na bagay, huwag mong itago sa puso mo. Ilabas mo yan.
Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 2, tayo mga pinili ng Diyos, tayo mga pinili ng Diyos upang maging at pinaging banal ng Holy Spirit at maging masunurin kay Kristo at maging malinis sa dugo ni Jesus. Tatlo yan, pinili ng Diyos, pinaging banal ng Holy Spirit, sumunod kay Kristo at maging malinis sa dugo ni Jesus. Ipalinis sa Diyos ang inyong isip, puso, mata, kamay. Bago kayo lumapit sa Diyos, sa presensya ng Diyos, ipalinis mo muna yung mata mo, ipalinis mo muna isip mo, palinis mo muna puso mo, palinis mo muna kamay mo. Dahil ang lahat na yan maging sanhi ng kasalanan. Marami ngayong mga mahalay na bagay. Nagpaparumi ng ating mata, nagpaparumi ng isip natin. Hingin natin ang tawad sa Diyos. Ang kasalanan ng mata natin, isip natin, puso natin, kamay natin. Ipalinis natin sa dugo ni Jesus. Sa dugo ng lamb, sa dugo ng kordero. Revelation 12:11. Dugo ng pagtatagumpay sa diablo. Makinig tayo sa tinig ng Diyos. Sundin natin siya para mapabuti tayo. Lumayo tayo sa mga negatibong salita. Huwag natin tanggapin ang mga negatibong salita. Pagkos ang papasukin natin sa ating isip at puso ay ang mga positibong itinuturo sa atin. Patungkol sa panampalataya, patungkol sa pagsunod, patungkol sa katapatan sa Diyos. Buong puso tayong sumunod sa Panginoon. I-practice natin yung ating panampalataya. Tunay kang kamangha-mangha, O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko. Ang kalayaan ay nasa atin na rin. Huwag mong mahalin ang kasalanan. Dahil nagkakapusin ang kasalanan ng ating mata, ng ating isip, puso. Kaya makakalas tayo sa kasalanan. At habang buhay kang ilingkuran sa bawat araw, Ang aking desire na tumatag kayong lahat. Ang aking desire na madibilop ang pananampalataya niyo. Ang aking desire na maging tapat kayo sa Diyos. Ang aking desire na sumunod kayo sa Diyos, sa kanyang utos. tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayak. Yan yung aking desire sa inyo. Yan yung nais ng puso ko para sa inyo.
pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo. Ay tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal Tayo ay mga pinili ng Diyos. ang sandigan ko. Tayo mga pinaging banal ng Espiritu Santo. At sa Upang maging masunurin kay Jesucristo. Upang maging malinis ng dugo ni Jesucristo. First Peter chapter 1 verse 2. Ay magpakabanal sa harapan ng Diyos. Huwag niyong sayangin ang pagpili ng Diyos sa inyo. Maging tapat kayo sa inyong pananampalataya. Maging tapat kayo sa inyong pagsunod sa Diyos. Maging tapat kayo sa inyong katapatan sa Diyos. Ang dalangin ko sa Diyos na mapuno kayo ng pag-ibig ng Diyos. Mapuno kayo ng kagalakan ng Diyos. Mapuno kayo ng kapayapaan sa inyong isip at puso. Sasama'n tutungo ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay Mapuno kayo paglilingkuran, ng pag-ibig ng Diyos. sa bawat Mapuno kayo ng kagalakan ng Holy Spirit. Mapuno kayo ng kapayapaan sa inyong isip at puso. Mapuno kayo ng panampalataya. tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Ang sabi sa Mateo 28:11-28, ang Lord ay nag-aanyaya. Lumapit sa kanya lahat na napapagad, nabibigatan, nahihirapan, at sila ibigyan ng Lord ng kapahingahan. Aalisin ng Lord yung kabigatan. Alisin ng Lord yung kapagalan. Alisin ng Lord yung mga problema. Sa lahat ng lumalapit sa Kanya, ay bibigyan niya ng kapahingahan. Matthew 11:28. Kaya ako'y nag-aanyaya sa iyo. Nais namin kayo yung ministry. Lord, i-anoint mo yung kamay ng mga leader. Punuin mo ng fire ang kamay namin. Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus.
Punuin mo kami lahat ng Espiritu mo. Pwede ko ba kayo ayayasonan? Sabi mo sa Marcos 16, verse 17, kapag kami sampalataya, ibigyan mo kami ng kapangyarihan gumawa ng himala. Sa pangalan mo, Jesus, palayasin namin ng mga demonyo. Magsalita kami ng wika, di kami dumampot ng as, inom na asot, at gagaling ang may sakit na patungan ng kamay namin. At tinatunayan namin sa pamagitan ng himala mo yung salitang aming ipinapangaral. Mayroong tanda, himala, kababalaghan. Iyon namin ang tulong ng Holy Ghost sa aming kalagitnaan. Ang pagministeryo ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. I pray, Father God, gamitin mo yung aming kamay. Maghimala ka sa aming kalagitnaan. Ini ko ang power ng Panginoon ay kumilos sa aming kalagitnaan. Power of God. Yung anointing ng Holy Ghost kumilos sa aming kalagitnaan. I-ministeryo natin sila. Ang pagministeryo namin ay isang ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng Holy Ghost. Gamitin natin ang ating mga kamay. I pray, Father God, lahat na may panampalataya, kumilos. Hini ko ang healing, miracle, deliverance, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Susundin ko I-touch mo sila, Lord. ang iyong Hini ko ang healing sa lahat ng parte ng bahagi ng buhay namin. Lahat na gawa ng kadiliman, out in Jesus' name. Diyos ng langit at I-heal mo lahat ng patungan ng kamay namin. Dumaloy ang iyong kapangyarihan ng pagpapagaling. yakap mo'y umaasa. Ang healing, ang revival sa palampalataya, ang miracle. Tunay kang Hini ko ang pagkilos ng Diyos sa bawat patungan namin kamay. Mula ulo hanggang talampakan. O aking Jesus, Touch, Lord. pag-ibig ng buhay ko. Touch, Lord, lahat ng patungan, lahat ng ibuhin na kami. Palalakasin mo ang palampalataya. Palalakasin mo yung aming pisikal na katawan. Dadaloy ang iyong kapangyarihan. Tanggapin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ano man pangailangan natin, hingin natin sa Diyos. Hingin natin sa Diyos ang kaligtasan ng ating pamilya. Hingin natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Yung glory ng Panginoon. Hingin natin ang glory ng Diyos. Hingin natin ang anointing ng Panginoon. Ang healing. I-receive natin ang healing. I-receive natin yung miracle. I-receive natin yung deliverance. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Lord, i-touch mo, i-heal mo ang bawat patungan na kami namin. I-provide mo yung pangailangan lang. I-heal mo sila, palakasin mo ang physical, spiritual.
I-touch mo sila, Lord. ako ay Ano mang karamdaman sa mata, high blood, out in Jesus' name. dadamhin ang iyong pag-ibig. I-touch mo mula unang harapan. Magpagaling ka, Panginoon. Alisin mo yung mga karamdaman ng mga tao. Hindi ko ang mga miracle mo, ang pagpapagaling mo. Diyos ng langit at Hindi ko mag-heal ka, Lord, magpagaling ka. Puspusin mo sila, O Diyos, ng Espiritu mo. umaasa. Lahat ng bahagi ng katawan, mula ulo ang talapangan, lahat ng karamdaman, out in Jesus' name. Tunay ka Mata, isip, puso, out in Jesus' name. Dugo, out in Jesus' name. O aking Jesus, pag-ibig Heal, Lord, heal. buhay ko, sasama Heal, Lord, in Jesus' name. Yung spiritual na palaguin mo. tutungo. Ang buhay ko ay tanging Palaguin mo yung spiritual na. lamang. At habang buhay pagliling Pag-pray natin sila, ipag-pray natin. Heal, Lord, ang kalangasang physical and spiritual. Lahat ng patunga at hawakan ng kamay namin, i-touch mo, i-heal mo, pagalingin mo. I-receive mo yung healing, i-receive mo yung miracle, i-receive mo yung deliverance, i-receive mo yung power ng Panginoon, i-receive mo yung anointing ng Lord. dapat sa akin Receive, receive, receive. I-receive mo yung anointing ng Lord. I-receive mo yung fire ng Lord. Fire, 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 fire. Receive, 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 fire, fire, fire. Sasama sa'yo Fire, fire, fire. mantutungo. Fire, fire. Buhay ko'y saan Receive, receive, fire, 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 fire. at habang buhay pagliling Receive, receive, receive. Holy Spirit, receive, receive healing. Heal, Lord, heal. Heal, Lord, heal, heal. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aming likhain. Touch, Lord, touch, touch. Push mo ang Fire, fire, fire. Receive, receive, receive. I-receive yung fire ng Lord. aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. sa aming likha. Tanggapin niyo yung aking panalangin. I-receive niyo yung aking panalangin. Healing, 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 healing. Miracle, miracle, miracle. Deliverance, deliverance. Receive, 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 receive. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kalusugan sa spiritual, kalusugan sa physical. Receive, 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 receive. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, ang kaligtasan ng aming pamilya. Oh, hallelujah, hallelujah. Receive, 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 receive. In Jesus' name, in Jesus' name. Yung kasaganaan ng buhay natin na ating pamilya. Receive, 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 receive. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name.
yung tagumpay sa ating buhay, sa ating pamilya. Receive, 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 In the name of receive, Jesus, receive. In Jesus' name, in Jesus' name. You are worthy. Yung kalakasan natin sa ating buhay, sa ating pamilya. Receive, receive, receive. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Silyuhan mo kami ng dugo mo. Dugo na makapangyarihan. Salamat sa iyo, Panginoon. Dugo ng Cordero, dugo ng Lamb. Revelation 12:11. Mula hulong ang talampakan. I-cover mo kami ng blood mo. I-cover mo kami ng walang hanggang kapangyarihan mo, Panginoon. I-receive natin ang kasaganaan ng Diyos. I-receive natin ang pagtagumpay ng Diyos. I-receive natin ang kalakasan ng Diyos. I-receive natin yung pagpapala ng Diyos sa ating mga. Receive, 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 in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ginagapos namin ng dugo ni Kristo lahat ng kadiliman, lahat ng gawa ng kadiliman, ginagapos, kahirapan, sumpa, kasalatan, ginagapos ka namin at pinapatay ka namin in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus, lahat ng gawa ng kadiliman. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Lahat ng pandara ng masama. Lahat ng panilang pag-himagsik rebellion. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Thank you, Lord. Lahat na nag-receive. Lahat ng maniwala sa Panginoon. Yung dugo ni Kristo ng pagtatagumpay, yung pangalan ni Jesus ay makapangyarihan. I-receive natin yung power ng blood ni Jesus Christ. I-receive natin yung pangalan ni Kristo. Paniwalaan natin na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kinalas niya yung ating mga tanikala sa mata, sa isip, sa puso. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, pinagaling niya tayo. I-claim natin. There is power in the blood of Jesus Christ. Receive this power in the blood of Jesus Christ. There is power in the blood of Jesus Christ. There is power in the blood of Jesus Christ. There is power in the name of Jesus Christ. There is power in the name of Jesus Christ. There is power in the name of Jesus Christ. There is power in the name of Jesus Christ. Receive, 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 receive. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Salamat po, Ama, sa pagtugo mo ng panahon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kay Kristo ang papuri. Kay Kristo ang pasalamat. Kay Kristo ang pagsamba. Kay Kristo ang pagluwalhati. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.